What is up guys? It's another day and another ride. So for today's video pala guys ay ang gagamitin nating motor ay itong ating ADB 160. Dahil meron tayong ikakabit sa kanya guys, which is itong LED auxiliary light. So yun guys, ang ating ADB pala ay almost 2 years na. Ngayon ko lang siyang naisipan lagyan ng auxiliary light kasi sa totoo lang ay kontento na rin ako sa ilaw niya. Pero dahil sa pinormahan na rin natin siya guys at tulong na rin para sa panggabing ride ay kakabitan na natin siya ng auxiliary light. So yun guys, nagustuhan ko rin dito sa auxiliary light na ito ay meron siyang grill. Yan guys, may grill siya, tas ito yung mismong bulb, 'di ba? Dagdag angas siya guys. Kaya napabili na rin ako. Dahil na rin may mga grill na rin tayo ditong design sa ating motor at feeling ko babagay talaga siya. Kasi ito guys, may mga grill na pating mga signal lights natin. So pag dinagdagan natin siya ng auxiliary light na may grill, 'di ba? Mas maangas tingnan. So yun guys, wag na nating patagalin ng video. Samahan nyo ako sa town proper ng Coron para maghanap tayo ng shop na kayang magkabit ng auxiliary lights na ito. So yun guys, samahan nyo ako. And without further ado, let's go for a ride. So yun guys, sa mga gusto rin magpakabit dyan or trip nyo rin yung kagaya ng katulad sa akin na auxiliary light, sa Lazada ko lang yung na-order kasi halos lahat din naman ng mga accessories tsaka mga parts na kinakabit natin sa motor ay galing sa Lazada kasi wala namang Shopee dito, wala rin halos mga shop dito na mga malalaki kasi nga guys, ito ay probinsya, Coron, Palawan at tawid dagat pa. Lazada lang talaga yung pwede dito, pero goods na rin naman guys. Ang presyo pala nung auxiliary lights natin ay 1.8 kasama na shipping. So hindi naman siya ganun kamahal, pero sana ay maganda yung quality niya. Itetest din natin agad mamaya yon dahil duty ako mamayang gabi. Itatry din natin kung maganda yung quality at saka yung ilaw niya. So yun guys, ngayon punta muna tayo sa town proper. Maghanap tayo ng shop doon. Wala kasi akong idea kung saan magaling gumawa, pero try na lang natin maghanap. I-enjoy nyo na lang yung ride and yung scenery dito guys dahil just to inform you guys, ito ay Coron, Palawan at tourist destination ito. Kaya maraming gustong pumunta dito. Kayo sa mga nanonood dyan, baka may plano kayong pumunta rin dito sa Coron, Palawan. Makikita nyo guys yung dadaanan natin papuntang town proper. Loob pala guys ng almost 2 years na paggamit ko ng ADB 160 ay ang tinakbo niya is 20,883 kilometers. So yun, gamit na gamit siya guys kasi ito talaga yung pang daily natin na service. Kasi yung mga motor doon sa bahay, yung 25R, yung mga KLX ay hindi naman siya pang daily. Lalo na yung KLX 140, di naman siya street legal, so hindi natin siya pwedeng ilabas dito sa kalsada. Kaya ito talagang ADB yung palagi nating ginagamit. Kaya umabot na rin siya ng 20,000. Pero guys, sa loob ng 2 years ay wala akong naging problema dito sa motor na ito. As in wala guys, kahit sa battery never siyang na low bat as of now. Ang always lang natin ginagawa ay siyempre maintenance
change oil, tapos linis, syempre gear oil, pati yung ano niya guys, yung ano ba, pump belt. Yun guys ay hindi pa rin napapalitan kasi okay pa naman. At isang beses pa lang din tayo nakapagpalinis ng gilid kasi goods na goods pa rin naman siya. Kaya yun guys, naisipan ko rin siyang pormahan para naman gumanda-ganda siya. Kasi wala pa naman akong naiisip na scooter na ipapalit dito. Kasi hindi ko talaga trip guys yung ano, yung NMAX Turbo. Hindi ko trip yung forma niya. Tsaka swak talaga kasi ang ADB sa pangangailangan ko dahil yun nga, yung bahay namin ay sa bundok. Kailangan ng motor na mataas at talagang pang adventure. Kaya fit na fit itong ating ADB 160. So yun guys, sana mapakabit natin ito. Makahanap tayo ng shop na kayang magkabit ng auxiliary lights na tulad nito. Pero feeling ko naman ay pare-parehas lang naman yon. Depende na lang sa magkakabit. At itatry na din natin agad mamaya. Sa mga nagpaplano pa lang guys na magbili ng ADB 160, pagdating sa fuel consumption niya ay talagang sulit guys. Tipid siya para sa 160cc. Kasi kung makikita nyo guys, ang average fuel consumption niya is 39.4. Medyo mababa na ngayon guys dahil itong mga nakaraan medyo mabilis ang takbo natin palagi, hataw-hataw tayo. Umabot yan siya ng 39.7 hanggang 39.8 kilometers per liter. So talagang tipid na siya guys. Kaya sa mga nagbabalak dyan bumili, don't hesitate to buy dahil sulit na sulit ang ADB guys. Tsaka guys, ang ADB 160 kasi ay good for all road condition. Mapa rough road man yan o katulad nito, sementado, walang problema kasi lalo na ang gulong niya is dual sport. Is maganda siya sa kahit anong kondisyon ng daan. So yun, wala pa tayong nakikitang shop. Try natin sa malapit-lapit na shop guys. Pero kung maraming ginagawa, hanap tayo ng iba na shop na wala masyadong gawa. Kasi para di tayo matagalan. Dito kaya daming motor. Huwag na muna dito. Saan pa ba meron? Overtake muna tayo. Mukhang uulan pa guys. Oh, no! Wala pa tayong nakikitang shop. Pero may alam akong shop sa unahan na lang konti. Sana wala masyadong nagpapagawa. Dito guys meron, kaso parang ang dami rin ginagawa. Ay naku, saan kaya tayo magpapagawa? So try natin dito guys. Alam ko meron dito eh. Aroy, parang marami rin atang ginagawa. Pero tanong na lang natin. Quiz. Parang busy sila. Quiz, nagkakabit kayo dito na auxiliary lights? Auxiliary lights? Yan guys, mukhang nagkakabit daw sila. Ay dyan. Sige guys, ayusin lang natin. Mukhang gumagawa daw sila.
So ito pala guys, malapit lang ito sa town proper. Saan kaya natin ito ikot ko lang. So yun guys, positive. Meron dito nagkakabit. So dito na lang natin siya ipakabit dito sa Island Motor Parts Supply. Address ko lang ito guys sa mga gusto rin na magpa-service ay Barangay 6 Coron, Palawan. Park muna natin dito guys at mag-update na lang ako sa inyo kung ano yung mga kaganapan dito. A few minutes later. So yun, sisimulan na guys ang ating ADB. Sana ay matapos agad nila para makauwi na tayo kasi parang uulan. I-timelapse na lang natin guys yung video para hindi matagal. Years later. So yun guys, nakauwi na tayo sa bahay. Hindi ko na i-vlog pagkatapos at ang pauwi natin dahil nalobat na yung camera natin. So yun guys, naipakabit na natin yung ating auxiliary lights at pakaangas. Ayan siya guys. Nahirapan lang kami maghanap ng pwesto pero nagawa naman ng paraan. So yun guys, hindi pa natin siya matatry ngayon dahil maaraw ngayon. Mamaya guys, pag nagbiyahe tayo ng gabi, doon natin siya itatry. Few minutes later. What is up guys? So gabi na at dito na natin matetest yung binili nating auxiliary light para sa ADB 160. Saktong sakto dahil papunta tayo ngayon sa duty, may itatry na natin. So ito nga pala ang low ng stock na ilaw ng ADB. So subukan natin siya i-high. So yan lang ang ilaw niya guys, high and low. So pag ginamit na natin yung auxiliary light, ito na yung kakalabasan guys. Yun, grabe ang liwanag guys. Kalat yung ilaw niya, buong kalsada makikita mo talaga ng clear. So napakaganda ng ng performance nitong auxiliary light. Kapag hinay pa natin, dagdag visibility rin. Yun nga lang guys, feeling ko nakakasilaw to sa kasalubong natin. Kaya kapag payo ko lang, pag may kasalubong kayo ay ibaba nyo na lang or patayin nyo na lang. Dahil alam nyo naman din yung pakiramdam pag nakakasilaw yung kasalubong nyo, nakakainis, di ba? So yun, subukan ulit natin from the stock light ng ADV. I-open natin yung auxiliary light. Yun, kitang kita. So yun lang guys, bali for today's video yun lang. Thanks for watching. Please like, share and subscribe, and God bless. Bye bye.